Isang maulang gabi sa inyong lahat mula dito sa Drip by Vinci. Tonight, sasagot tayo ng few questions mula sa ating social media platforms. I'll try to answer as much questions as possible dito lang sa Ask Drip. Sobrang lakas ng hangin na yun, tinatangay na yung mga mist natin galing dun sa mist maker ng ating Drip Shallow Tank. Yung mga tarpaulin ko ay tinatangay na rin dun. Pero ilaban na natin to. First question agad tayo. Sabi ni Da, ano daw magandang brand ng Aquasoil kasi daw namamatay daw yung mga plants niya dun sa aquascape niya. To answer that question, personal favorite kong brand ng Aquasoil is TCFM. Just to clarify po, hindi po tayo sponsored ng TCFM. Kapag ako po ay nagsiscape, bumibili ako ng bags ng TCFM. Hindi po siya pinapadala as a promotion, ginagamit ko po yung sarili kong pera. What I like about TCFM is proven and tested ko na siya. If you guys can remember, pangalawang design na to ng ating 75-gallon tank. Nung dumating yung time na binaklas ko yung unang design ng ating 75-gallon tank, syempre kakailangan na natin linisin yung substrate natin. Para dun sa mga lower quality ng Aquasoil, normally ang nangyayari, within like around 6 months to 1 year, nadudurog na yung Aquasoil. Sometimes para na siyang nagiging powder form, humahalo na dun sa sand, or minsan para na siyang kumakatas at nagiging dumi na dun sa tank natin. Pero nung ginamit ko yung TCFM, after 2 years, bago ko binaklas yung aking unang aquascape design, is pagtingin ko sa Aquasoil, buong buo pa rin siya, hindi siya nadurog. So ang nangyari is na-reuse ko pa yung mga Aquasoil na nanggaling dun sa first setup ko. Now, if papag-usapan naman natin yung pagpapatubo ng plants sa inyong mga aquarium, hindi lang naman yung Aquasoil yung one factor that you have to consider. Syempre, kailangan mo rin i-consider yung lighting. Dito sa aking 75-gallon tank, gumagamit ako ng mga LED lights. Ito ay 80 to 90 cm ata to. Tapos multicolor siya, napapalitan yung kulay ng LED lights na yan. Dalawang ganyan yung gamit ko, isa sa harap and isa sa likod. Yung ilaw ng aquascape, especially on indoor setup, ino-on siya ng mga 8 hours para makakuha ng proper lighting yung ating mga halaman para makapag-photosynthesize sila ng maayos. Another thing that you have to consider is yung water temperature. Ang mga aquatic plants po natin, hindi nila masyadong type yung warm na water temperature. So if you guys have an outdoor setup na may mga nakatanim na halaman, tapos summertime, yung like trick na trick yung araw, makikita nyo na medyo magbabrown yung plants para silang burnt. Dahil ang mga aquatic plants, preferred talaga nila yung colder type ng water temperature. Pero sometimes you have to balance nga. Gusto nga ng aquatic plants ng colder type ng water temperature, tapos yung fish mo naman prefers yung medyo warmer type ng temperature. You have to balance it out na din. Make sure na yung tubig is not too cold for the fish and not too warm for the plants para mag-thrive sila pareho in one ecosystem. So ayun lang, I hope I was able to answer your question. Those are the factors that you have to consider kapag magpapatubo ka ng aquatic plants, and yun yung preferred brand ko ng Aquasoil.